Mismong mga Chino'y nagulat nang biglang balaan sila sa Baho de Masinloc, babalang di susuko doon ng Pilipinas. Base sa balitang kumakalat, hinamon na ang China sa Baho de Masinloc. Wala sila doong karapatan, di sila pwedeng magpatupad sa Pilipinas. Kasunod ng inilabas nilang arrest order na ipaaresto sa West Philippine Sea lahat ng papasok na Pilipinong manggagaling mismo sa Pilipinas. Ayon kay Jonathan Malaya, Assistant Director General ng National Security Council, hindi tayo titiklop sa China o sa kung anumang pananakot sa West Philippine Sea. Hindi tayo susunod sa batas nila, hindi nila tayo sakop at hindi naman dito ang kanilang EEC. Subukan lang daw mang-arestong dito ang Chinese Coast Guard nila. Mapipilitan silang gumalaw para pumalag daw dyan ng PCG. These new Chinese Coast Guard regulations is nothing more than part of China's scare tactics to intimidate and coerce its Asian neighbors. It is provocative, escalatory, and increases the tensions in the South China Sea. We will increase the presence of our assets as much as we can para kung sakasakaling may mga insidente na nahaharas yung ating mga mangingisda at merong pagtatangka na arestuhin o i-detain ng ating mga kababayan ay mapipigilan natin through our Philippine Coast Guard. China has no sovereignty in the high seas and therefore has no right to arrest, detain, or expel any person in the South China Sea, high seas, without trial. These regulations cannot apply to the exclusive economic zone of coastal states like Vietnam, Malaysia, Brunei, Indonesia, or the Philippines, or any other country for that matter. And we call on all maritime states, particularly our neighbors in like Vietnam, Malaysia, Brunei, Indonesia, to ignore these illegal regulations and sail in these waters to the extent that international law allows. Pero sabi ng ilang mangingisdang Pilipino, handa daw silang lumaban sa China. Handa daw nilang ipaglaban na atin ito. Bagamat natatakot din daw sila, baka bungguin o i-water cannon ng malalaking barko ng China. Sila na daw mismong umiiwas para di makagulo ang China. Kung sakali nila, lalaban din kami talaga, ma'am, kung sakali. Mga taga dito. Kasi hindi na to sa atin talaga to eh. Kasi kung magpatalo tayo sa kanila, wala. Yung barko, ma'am, yung malalaking barko nila po, ma'am, parang nilalapitan ka. Siyempre kami, tinatakot din na baka bungguin niya kami o isprayan kami ng water gun po, ma'am. Kami na lang ang kusang umaalis. Kasi kung iwas na lang tayo para wala nang gulo. Pero babala sa China ng top 3 ng PMA, handa daw silang lumaban, handang ipagtanggol ang teritoryo ng mga bago nating kadete. Ito daw kasi ang unang dahilan bakit nagsundalo daw sila, para maipagtanggol tayo sa mananakop kahit hindi yan China. Talagang papalag sila. We have seen the situation in the West Philippine Sea, and we have also said that we are also ready as part of our service, as part of our first reason why we entered the academy. We are ready to serve our nation whenever circumstances are needed. Pero ayon kay Renato De Castro, security analyst, dapat nang lumaban tayo sa China. Dapat na silang hamunin, tawagin ng mga kaalyado sa West Philippine Sea. Huwag daw anyang antayin makapanghuli pa sila bago pa merong Pilipinong maaresto sa West Philippine Sea. So yung binabanggit nyo po na kumbaga joint action nitong ating mga kaalyadong bansa na ito, assuming lang po na hindi natin makuha agad-agad yan dahil kinakailangan pa po ng permiso ng bawat gobyerno po ng binanggit yung mga bansa, paano pangingisda kaya dito ng ating mga mangingisda? Particularly po dito sa Panatag Shoal o sa may Baho de Masinloc, sa mga lugar na ito na inaangkin ng China, ang sinasabi nila pag kayo lumabag, mag-trespassing kayo, maaari namin kayong hulihin, isis namin yung mga bangka o barko ninyo, kukulong namin kayo without due process. Papadala ho natin ang Coast Guard ho natin. Dapat sila harapin ng Coast Guard, ng Philippine Coast Guard ho. Pagkakaroon ng harapan ho, pag gumamit ho sila ng daha sa ating Coast Guard, the Mutual Defense Treaty will be invoked ho. Well, Kasi, talagang kumbaga, activist ako nung kabataan ko, kasama ko ng ating kaibigan si JB Bautista po. Talagang kumbaga gusto ho ng China talaga is hardball, tatapatin nila ho natin ang hardball. Tignan ho natin kung sinong ang atwas ho. Kasi talagang lantaran din ho yung kumbaga pananako po nila dito. Kung di ho natin ito haharapin,
again, yung sinabi nga ho ng ating presidente, napaka-strong din ho yung statement ni President Bongbong Marcos Jr. ho, this is unacceptable. So what's the best way to show to China that this is totally unacceptable to the Philippines? Paano kaya ito? Tutuloy lang mangingisda ang ating mga kababayan doon, and then ang Coast Guard po, ang ating Philippine Coast Guard, and hintayin natin kung ano magiging gagawin ng Chinese Coast Guard, and after that, tsaka ho tayo magreklamo na saan? Sa tribunal ba ulit? Paano kaya? Hindi, una kong sinabi ng aking kaibigan ho, ni Commodore J. Tariala, and I respect yung position niya, kasi titindihan natin, nasa Coast Guard ho siya, nasa gobyerno, ignore. Pero ako, bilang isang academic ho, bilang isang individual at isang mamamayang Pilipino, dapat we openly challenge po yan. Sabi nga rin ho ni Associate Justice Carpio, anyway, naumpisahan na ho natin yung maritime cooperative activity ho. Last year ho, kasama ho natin ang Amerika. Tapos nung April 7 ho, kasama ho natin ang Australia, Japan, and US. Tapos ho, nung balikatan exercise, sumakasama ho natin France. Gawin na ho natin, pagtingin ho natin yung maritime cooperative activity. Kasama ho ang Amerika, kasama ho ang Japan, kasama ho ang Australia, kasama pa rin ho natin ang India at mga ilang bansa para ho i-challenge ho natin to. Kasi kung tayo lang ho, mahihirapan ho tayo. Dapat ho, again, hindi lang tayo magpoprotesta, let's again mobilize an international coalition to challenge ho tong Coast Guard, yung ano ho, no, tong direktiba ho na nagbibigay ho ng karapatan sa Chinese Coast Guard ho na manghuli. Dapat to very vigorous ang reaction po natin. When you say challenge ito literally sa pamamagitan ng paglalayag sa exclusive economic zone ng Pilipinas kasama itong ilang mga resources ng nabanggit yung mga bansa. Ganun po bang ibig sabihin? Ganun ho eh. Kasi naumpisahan na naman ho natin eh. In fact, yung Trilateral Security Cooperation na na-form ho natin noong April 11, kasama ho si President Marcos ho, si Prime Minister Kishida, si Joe Biden ho. Sinasabi ho na susuportahan tayo ng Japan at Amerika dito sa larangan ng maritime cooperative activity. So, ang kailangan lang ho talaga is leadership that we could provide. Nagbigay na nga ho ng statement ng ating presidente. It is unacceptable. So I'm expecting right now ngayon araw din ho, magpa-file ng diplomatic protest ang Department of Foreign Affairs. I think it should be very vigorous. Dapat rin ho, siguro again, I'm giving my advice as an academic and as a Filipino citizen, dapat yung tawagin na rin ho natin ang Chinese ambassador and ask the Chinese ambassador to explain. At least, we are entitled to their explanation. Then doon ho, ilapag ho natin yung very strong diplomatic protest ho natin. Then of course, at that time, iano na natin, sabihan na natin yung mga bansa na maaaring sumama sa atin dito sa loob ng ASEAN. I hope Vietnam will join us, Indonesia, to join us to at least express our indignation against this illegal action by the Chinese government po. Okay, sige. Alright, so kung kayo po ang kukonsultahin, no, ng government, ano po ang inyong mga gustong ilatag na mga pamamaraan muna bago po itong sinasabi ho na posibilidad po ng confrontation talaga, physical confrontation? Una ho talaga yung very strong diplomatic protest ng Department of Foreign Affairs. Then we we call the Chinese ambassador to explain to the Department of Foreign Affairs what this would entail. And of course, this is time that we also send diplomatic notes to Vietnam, to Malaysia, to Indonesia, and of course to our treaty ally, the United States, Australia, and of course Japan, and of course impressing upon this the seriousness of this directive. And then to file another protest sa UNCLOS. Pag inaresto ho na ho nila, pag inaresto na nila yung ating mga isda at hinaras na nila yung mga Coast Guard and of course Navy natin, i-challenge yung natin all out. Kasi talagang ang tingin ho ng China, ewan ko po kung nabasa nyo ho yung nilabas ng statement ho ng Global Times. Ano po laman ito? Napaka-arrogante po, napaka-arrogante. Anyway, parang sinasabi nila, solve na tong lahat na to dahil kasi naglabas ng krimi ng batas, ini-implement lang natin tong batas na to. Without even mentioning the fact na yung batas ko nila na based ho doon sa 9-dash line, 10-dash line ho nila has already been disproven as illegitimate, illegal law ng arbitral ruling. Parang very cold implementation ng kanilang domestic law na parang hindi ho tayo nag-i-exist. Parang kanila na ho yung Ayungin Shoal, Scarborough Shoal at yung 90% ng South China Sea na tayo ho talaga ang nanggugulo.
Bilang isang Pilipino, nung nabasa ko po yan, I cannot help but to feel so insulted and so indignant. Parang ang hirap siguro nga din dito ng katayuan mo kung ikaw ang decision maker dito dahil sa nakikipag-usap ka sa sarado na ang, di ba, ang sarado na sila. Basta kami ang tama, ito ang amin, kami ang tama, kayo mali. Di ba? At saka yun, malakas kami, makapangyarihan kami, Oo. kaya tama kami palagi. Ayun nga yung sinasabi ko, sa pananaw ng China, might makes right. At tayo nga naman din ay obligado lang na sumandal din sa ating mga kaalyadong bansa kasi nga din legally tayo ang tama, no? Oh. Tama ho. Natatandaan ko yung sinabi ho talaga na dapat tandaan ho ng bawat Pilipino ho, no? Nangyari ho to noong July 2010 sa Hanoi ho, no? Na doon ho nag-umpisa ho na sinabi ng Amerika, si Secretary Hillary Clinton ho, na mayroong interest ang Amerika sa South China Sea ho. Nagalit ho kaagad ang China ho sa ASEAN. No, nagsalita ho yung Foreign Affairs Counselor ng Chinese Communist Party na dating ambassador ho dito sa Pilipinas, no? Si Yang Jiechi, no? Sinabi niya ho to, ang dapat natin tandaan ho to, no? ASEAN countries are small, China is big, and this is the reality you will have to face. Ngayon, pinamumukha ho sa atin ng China po yan. Pero hindi naman kaya itong kanilang paglalabas nga, no? Nitong kanilang panuntunan na ito, bagong kanilang, well, sabi ho kasi dito, ngayon lang daw po itong May 15 po adopted, no? Supposed to be, no? And then effective ho sa June 15 itong kanilang order na ito. Hindi naman kaya nga ito ay parang you're going to fall into the trap na sige, subukan natin to. At pagkatapos Ganun ho talaga eh. at pagkatapos Kung kumbaga pagbibigyan naman natin ho sila, matatakot ho tayo, talo ho tayo. Di ba po? Parang kumaga, laro ho yan ng poker. Pag nasindak ho kayo, talo ho kayo. So pakita ho natin, hindi tayo nasisindak kasi nasa likod ho natin, nasa poder ho natin ang international law. Walang karapatan, sabi nga ho ni Justice Carpio, walang karapatan ang isang bansa na angkinin ho ang tinatawag nating high seas. Ngayon, ikaw, bilang Pilipino, ano ang masasabi mo at reaksyon sa balitang ito? Mag-iwan ka ng komento sa ibaba at atin pong babasahin isa-isa.